Good day and welcome to Math Tibay. I am Engineer Judy Gallardo and today we will discuss on how to analyze and investigate a T-beam na singly reinforced. So again, ang mga matututunan natin ngayon ay ang step-by-step solution in an easy way kung paano tayo mag-investigate ng T-beam na singly reinforced. Halimbawang may cross-section tayo na ganito. So, sabay nating binuhusan yung ating slab at saka yung ating beam. So, naging homogeneous sila. Ngayon, nung binuhusan natin ito, some portion of our slab is tumutulong na ngayon or act one with our beam. At yun yung nangyayari, bakit tayo nagkakaroon ng T-beam. So, let us say, yung rectangular section, yun yung web, dyan, yung sa baba. So, yung web, mayroon siyang reinforcement, which is yung area of steel natin. Ngayon, itong shaded part na to, yun yung interior beam natin. Sabi ko pa nga, at some portion ng ating slab, nag-a-act na siya ngayon as part of the beam. So, kaya siya nagkakaroon ng T-beam. So, yan yung interior na T-beam natin. At some portion, yung end ng ating section, magkakaroon din tayo ng end beam para siyang L, pero para na din siyang T-beam. So, kung paano natin siyang i-analyze, is similar lang silang dalawa. Okay? So, mahalagang malaman, once na nag-i-investigate tayo, alam natin, kasi ini-investigate natin eh. So, dapat alam natin yung dimensions or yung sections at kung ano yung area of steel. Pero, hindi natin alam dito ngayon kung hanggang saan yung nag-a-act as part of the T-beam. Okay? So, which is, ang sinasabi ko dito, yung BF or yung base ng flange natin. So, alam natin yung total na lapad ng ating slab, pero hindi natin alam kung hanggang saan doon yung nag-a-act as part of the beam. Okay? So, sa ating provisions, may mga considerations, may mga formula na kailangan muna natin isolve para malaman natin yung kung ano ba talaga yung ating BF. And that is this formula. So, kailangan may mga tatlong considerations or may mga tatlong equations na makikita kayo dyan. So yung tatlong equations dyan for interior beam at tatlong equation for end beam ay kailangan natin munang isolve. Now, kung sino man yung magbibigay sa atin ng pinakamaliit na value, ay siyang i-consider natin as base ng ating flange or yung kung gaano kalapad yung ating flange. Okay? So, whichever is smaller na magiging result, siya yung gagamitin natin na BF for interior beam, and if nagsusolve naman tayo for end beam, so whichever is smaller dyan sa equation under end beam, siya yung gagamitin natin. So, ngayon na alam na natin yung ating value ng ating BF at alam na natin yung dimensions ng ating sections, ay proceed na tayo sa ating actual step-by-step solutions. Step 1. Gamit ang relationship na compression equals tension, ay mag-assume tayo ng ating Fs ay equal sa ating Fy. Halimbawang ito ang ating cross-section. Sa ating bars ay may nag-a-act na tensional force, and that is AS-Fs. At dahil ang assumption natin ang ating Fs ay equal sa ating Fy, ibig sabihin tension is equals to AS-Fy. Ngayon, ang ating compression force naman ay nag-a-act sa top portion ng ating beam. Ito ay may formula kung mare-recall natin sa ating rectangular beam na 0.85 F'C AB. Sa formula na ito sa rectangular beam, ang AB ay siyang compressed area. Ibig sabihin na 0.85 F'C AC or area of the compressed concrete. Maaaring sa ating section, ito ang na-compress. Maaari din namang ito or maaari namang ito.
Ito ang tatlong senaryo na maaaring makompressed sa ating section at maaari natin itong i-express as the following. Sa tatlong senaryong ito, tanging ang area of concrete that is greater than BF times thickness ay siyang masasabi natin na real T-beam analysis. Dahil ang area of concrete na kung saan ang ating compressive force ay nag-a-act ay bumuo ng T-section. On the other hand, ang area of concrete na less than or greater than BF times thickness ay masasabi nating false T-beam analysis dahil ang analysis nito ay similar lamang sa rectangular section. So kung papaano man natin isinolve ang ating rectangular section ay siya ring magiging procedure kapag ang ating area of concrete is less than or equal sa ating BF times ating thickness. Ngayon ay isolve na natin ang ating A. Gamit ang relationship na compression equals tension, ay maaari nating sabihin na 0.85 F prime C times area of concrete equals ASFS. At dahil nag-assume tayo ng ating Fs ay equal sa ating Fy, ay maaari natin itong i-rewrite na 0.85 F prime C times area of concrete equals ASFy. Gamit ang equation na ito ay masosolve na natin ang ating area of concrete. Ngayon ay compare natin ang ating area of concrete sa ating BF times thickness. Halimbawang ito ang ating section. Kapag mas mababa or equal ang ating area of concrete sa BF times thickness, ibig sabihin ang magiging analysis ay similar sa rectangular section. Maaari nating palitan ang thickness ng A para malaman natin ang depth ng pressure ng compression. Kapag naman ang ating area of concrete ay mas malaki kumpara sa ating BF times thickness, ibig sabihin ito ay real T-beam analysis. Nag-denote tayo ng X. Ang X ay ang depth ng pressure ng compression sa ating web at hindi natin ito alam. Kung kaya't, by geometry, maaari nating sabihin that our area of concrete is equals to BF times thickness plus X times BW. Alam natin ang value ng ating area of concrete at gamit ito ay maaari nating masolve ang ating X. Maaari din nating sabihin na ang ating A is equals to T plus X. At maaari natin itong isubstitute sa formula ng ating area of concrete, which becomes BF times thickness plus quantity A minus T times BW. Maaari natin itong isubstitute sa ating formula na 0.85 F prime C times area of concrete equals ASFY. Gamit ito ay masosolve na natin ang ating A. Paalala, kailangan muna nating i-compare ang ating area of concrete sa ating BF times thickness bago natin i-substitute ang ating na-derive na formula para sa area of concrete. Dahil hindi natin pwedeng itong i-substitute kapag mas mababa or equal ang ating area of concrete sa ating BF times thickness. Kung kaya't, maaari lang natin itong i-substitute kapag sure tayo na ang ating ina-analyze ay real T-beam. Ngayon ay simulan na natin i-solve ang ating C. Gamit ang formula na A equals to beta times C, ay maaari nating sabihin na ang ating C is equals to A over beta. At ang value ng ating beta should be between 0.65 and 0.85. And we must follow the provisions from 2001 and 2010 or 2015. Gamit ang mga formula na ito ay masosolve na din natin ang ating C. Ngayong nakuha na natin ang value ng ating A and C, ay proceed na tayo sa step 2. Kailangan nating i-check kung tama ba ang ating assumption. Ang ating assumption is Fs equals Fy. Ibig sabihin, ang ginamit natin na value para sa Fs ay siyang value ng Fy. Sa step na ito, kailangan nating i-evaluate kung ano ba talaga ang value ng ating Fs. At para makuha yan, ay pwede nating gamitin ang ating strain diagram. Ang strain at steel ay may formula na Fs over 200,000.
Using similar triangle, ay makakabuo tayo ng equation na ganito. At pwede natin itong i-rewrite into Fs equals 600 quantity d minus c all over c. At dito natin makukuha ang actual value ng ating Fs. Ang c na gagamitin ay ang c na isolve natin. Ngayon, kapag ang Fs is greater than or equal Fy, ibig sabihin, ang ating still ay nag-yield. Ibig sabihin, tama ang ating assumption at pwede natin gamitin ang ating A and C. Pero, if ang ating Fs is less than our Fy, ibig sabihin, hindi nag-yield ang still at kailangan muli nating isolve ang ating A and C. So, kailangan nating bumalik sa step 1. Pero, instead of equating Fs equals to Fy, ang ating Fs ay gagamitan natin ng formula na ating na-derive, which is 600 d minus c over c. Kapag mali ang ating naging assumption, ay kailangan nating ulitin ang ating step 1. Una nating masosolve ang ating c gamit ang formula na 0.85 f prime c times area of concrete equals ESFS. But instead of substituting Fy to Fs, ay gagamitin natin ang na-derive natin na formula para sa ating Fs, which is 600 quantity d minus c all over c. Para sa area of concrete naman ay may na-derive na din tayong formula, which is Bf times thickness plus quantity A minus T times Bw. Pero hindi pa natin alam ang value ng ating A, kung kaya't pwede rin natin itong substitutan ng A equals beta times C at magkakaroon tayo ng Bf times T plus quantity beta times C minus T times Bw. At kailangan lang din natin i-consider ang mga provisions para sa ating beta. Gamit ito ay magkakaroon tayo ng bagong equation, which is 0.85 f prime c quantity Bf times thickness plus quantity beta times c minus t times Bw equals As times 600 quantity d minus c all over c. At gamit ito ay masosolve na natin ang ating c. At para sa A naman, ay gamitin lang din natin ang formula na A equals beta C. Gamit ito, ay masosolve na natin ang ating A. At ngayon, ito ang ating mga corrected values para sa ating C at para sa ating A. At ngayong nakuha na natin ang value ng ating A and C, ay pwede na nating isolve ang ating MN or ang ating MU, which is our step 3. Alam natin na sa pag-solve ng moment ay kailangan lang natin i-multiply ang ating force sa ating distance. Kung kaya't kung ito ang ating section, ay kailangan lang nating i-multiply ang ating force times our moment arm. Sa senaryo natin sa T-beam, ang magiging moment arm natin ay ang distance ng dalawang force, which is ang compression at ang tension. At ang ating compression ay nag-a-act sa centroid ng area of the compressed concrete. Ibig sabihin, kukunin muna natin ang centroid ng shaded part. At ang distance nito papunta sa ating tensional force ay siyang magiging moment arm. Ngayon, kapag tama ang ating naging assumption, ibig sabihin makukompute na ang ating MN gamit ang ASFY times our Z or our moment arm. At kapag mali naman ang ating naging assumption, ay kailangan lang nating isolve ulit ang ating A and B at ang ating magiging formula para dito ay AS times FS times Z. Ibig sabihin, ang computed Fs ay siyang gagamitin natin. Para naman sa ating ultimate moment ay kailangan lang natin i-multiply ang ating na-solve na Mn sa ating reduction factor. Ang value ng ating reduction factor ay nakadepende sa kung ano ang value ng ating stress. Kapag ginawa natin ang relationship, ang reduction factor at ang stress, ay ganito ang magiging resulta. Kapag ang assumption natin na Fs is equals to Fy ay tama, ibig sabihin ang ginagamit nating stress ay ang Fy.
Ibig sabihin, ang ating gagamiting reduction factor ay 0.65. Anything na mas mababa sa Fy ay belong sa compression controlled at ang kailangang gamiting reduction factor ay 0.65. At kapag mali naman ang ating assumption, ay kinocompute natin ang ating actual Fs. Kapag umabot tayo ng 1,000, ang magiging reduction factor natin ay 0.9. Anything na lalampas ng 1,000 MPa na stress ay gagamit ng 0.9 reduction factor, and it already belongs to tension controlled. At kapag naman ang value ng ating stress, which is denoted as Fs, is in between Fy and 1,000, kailangan lamang mag-interpolate. At ito naman ang tinatawag na transition region. At ito ang pamamaraan sa kung paano natin ma-identify ang ating reduction factor. At kapag nalaman na natin ang value ng ating reduction factor, ay siguradong pwede na nating isolve ang ating ultimate moment. At yan ang pamamaraan sa kung paanong mag-investigate ng singly reinforced beam. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli. Salamat! Subscribe! 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 Please like and share. Subscribe.